Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng isang master na ayon sa kanyang impormasyong nakalap, ay hindi lamang nais ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na daminahin ang buong Zhongyuan, kundi nais din nilang makuha ang Imperial Palace, Northern Sea Ice Palace at Lhasa, kung saan naruroon ang mga maalamat na mythical creature. Sa nangyari ay nagkagulo naman ang lahat sa sinabi niyang iyon, at napapatanong na kung ganito din ba ang dahilan kung nais din ba ng demonic cult ang dugo ng Kirin, at ng ibang mga mythical creatures, ngunit hindi naman niya sinagot iyon, bagkus ay may inilabas mula sa kanyang damit, at sinabi na ito ay ang Immortal White Classic. Dahil doon ay napapatanong ang ibang mga master na kung bakit niya ipinapakita iyon sa kanila, na sinagot naman ito at sinabi na gaya ng sinabi ni Great Master Gakyon, na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay nais na puntahan ang lahat ng mga mythical creature, at sa katotohanan ay ang nais ng mga ito ay ang kanilang mga essence core. Sa nangyari ay nagulat naman ang ilang mga master at napapasabi na kung nais din ba ng mga ito na pataasin ang kanilang mga chi, na hindi naman sinang-ayunan ng General Strategist at sinabi na para sa kanya ay isa lamang alamat ang mga nalalaman niya. Subalit nang makita niya ang mga nangyayari ay sa tingin niya ay alam na niya kung bakit. Sa nangyari ay nagalit naman ang isang master at hiniling na sabihin na lamang nito ang nais niyang sabihin at huwag na silang pag-isipin pa, kaya naman ay agad nitong sinabi na ayon sa Immortal White Classic, ay ang kung sino na magagawang makuha ang essence core ng 5 sacred being, ay magtatamo ng immortalidad. Sa nangyari ay napasabi naman ng isang master na kung ang immortalidad ba na sinasabi nito sa kanila ngayon, ay kung sa paano din ito nais na makuha ng nakaraang emperor. Nang bigla naman na nagsalita si Limok at sinabi na normal lamang na hindi sila maniwala sa kanya, subalit ang patungkol sa immortalidad ay hindi ang pinaka-importante sa ngayon. Sabi nito na ayon sa impormasyon na isinaad ng General Strategist at ang natagpuan ni Squad Leader Mech, ay maari nilang gamitin ang mga ito upang maayos na tapusin sila. Nang bigla naman na may inihagis ang General Strategist, at ang mga ito ay may katagang nakaukit. Ang isa ay ang vehicle, ang isa naman ay ang King, Orthodox, at ang pagbabangga ng unorthodox at ng orthodox. Kaya naman sabi nito na mula ngayon ay ang kanilang alyansa ay maglulunsad ng malawakang digmaan, at ito ay para sa kinabukasan ng kanilang orthodox murm. Sa nangyari ay napaisip naman ang isa na kung ito ba ang dahilan kung bakit ang First Master na si Shangxi Sword Master Sect Leader Muguchian ay nandito din, subalit kahit pa hindi ito ang magtutungo sa unahan ng digmaan, ay mahihirapan pa din silang kaharipan ang puwersa ng unorthodox sect. Nang nagsalita naman ang isa at sinabi na sa ngayon ay ang unorthodox sect ay nasa kaguluhan gawa ng mga extended internal conflict, ay ito ang pinakamabisang oportunidad sa pakikidigma. Siningit din ni Squad Leader Mech na hindi lamang iyon, dahil ang kilalang Demon God ay taglay na din ang essence core ng Dragon Turtle, upang ang lahat ay mabigla at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig mula kay Squad Leader Mech. Nang nagsalita naman ang General Strategist at sinabi na ang digmaang ito ay para sa pagpigil para sa hinaharap, upang magtaka naman ang ibang mga master. Dahil kung ang halimaw na Demon God na iyon ay taglay na ang essence core ng Dragon Turtle, ay ano pa ang dapat nilang pipigilan? Nang nagsalita ang isang master at sinabi na hindi pa tapos, dahil maging siya ay hindi alam kung totoo ba na umiiral ang mga mythical creature o hindi, subalit may isang nakakamanghang alamat sa lugar ng Changbei Mountain. Nagsalita naman ang isang master na kung ang tinutukoy ba nito ay ang Changbei Mountain's mythical creature, na sinang-ayunan naman ng General Strategist, ito ay ang Wind White Tiger, at ayon sa Immortal White Classics, ay sa Changbei Mountain ay may isa sa 5 sacred beings at iyon ay ang Wind White Tiger. Napasabi ang isang master na kung totoo nga iyon ay ang tiger na iyon ay nagtataglay din ng essence core, at mataas ang tiyansa na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect o ang demonic cult ay magtutungo sa lugar na iyon. Kaya naman sabi ng General Strategist na kailangan nilang hatiin ang kanilang puwersa sa dalawa, ang una ay magtutungo sa Hangzhou, at ang iba naman ay sa Changbei Mountain. Ang king na nakaukit na nakalagay sa mapa ay nirerepresenta ang Blade Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang vehicle naman ay nagrerepresenta sa puwersa ng demonic cult na nasa Northern Sea.
Habang nagaganap naman ang mga pagpaplano, ay sa isip ni Squad Leader Mech na ang kanilang dating squad leader na si Kang Soa o ang kanilang young master na nangarap ng asul na kalangitan, ay ang kanyang naging kamatayan ay malaki ang naiambag para sa kanilang sekretong samahan sa Blue Heaven Society. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa kapatagan sa Hilaga, ay gulat na gulat si Heobong sa kanyang nakita, at napapatanong na kung para sa kanya ba talaga ito, at kung talaga ba naayos lamang para sa kanya ang gamitin ito, na pinagtataka naman ng dating Palace Master kung ano naman kaya ang ibinubulong ni Heobong. Sa isip nito na ang martial prowess ng isang ito ay kahalintulad na ng isang elder, subalit parang napakababaw pa din niya kung mag-isip. Kaya naman ay tinanong naman nito ang isang elder ng demonic cult na kung nais din ba niya na makatanggap ng ganito, na agad naman nitong tinanggihan at sinabi na ayos lamang siya at ang nais niya na makatanggap ng ganito ay ang kanilang Demon Lord. Napasabi naman ng tumatayong Palace Master na hindi pa niya ito nakikita mula pa kanina, kaya naman ay sinabi ng elder na sa tingin niya ay kasama ito ng kanilang dating Supreme Heavenly Demon, at ang dalawang iyon ay kasalukuyang nagsasanay. Sa kinaroroonan naman ng dalawa, ay agad naman na kumilos si Qian Inji at nagsagawa ng isang teknik at ito ay ang Heavenly Demon Sword Art, 4th technique, at matapos ng ilang mga pag-atake sa isang malaking bato sa kanilang harapan, ay nagkaroon ito ng malakas na pagkakawasak. Sa nangyari ay agad na pinuri siya ng ating bida dahil sa napakahusay ng ginawa nito, dahil sa nagawa na din itong may master ang hanggang sa 4th technique. Masaya naman na napasabi si Qian Inji na ito ay dahil lahat sa kanya, at ang pagkakaalam lamang niya sa circulation technique ang nagbigay sa kanya ng ganong klase ng lakas. Sa isip nito ay napapasabi siya na ang cultivation technique na kanyang ginawa sa buong buhay niya ay parang wala lamang, at talagang napakahenyo ng kanilang heavenly demon. Sabi pa nito na mas magiging mainam sana kung magagawa niyang makapaggawa ng enerhiya gamit ito at hindi nang sa pamamaraan ng Buddhist, subalit hindi na niya maaaring mabago ang kanyang internal energy ngayon. Nang nagsalita naman ang ating bida at tinanong ang kanyang lolo na kung nais na ba nitong matutunan din ang 5th technique, na hindi naman ito sinang-ayunan, dahil sa mahirap na itong matutunan pa kahit pa alam na nito ang kung ano ang mga dapat na gawin, ay hindi madali na mapag-isa ang lahat ng mga pagkilos. Sabi pa nito na masaya siya at nalulungkot sa pagkakataong ito, na agad naman na sinabi ni Qian Yuwon na normal lamang para sa kanyang dating pinuno ng Heavenly Demonic Cult ang matutunan ang Heavenly Demon Sword Art. Sabi ni Qian Inji na subalit ang matutunan pa ang napakalakas na martial arts ng kanilang demonic cult kahit na siya ay nagre-retiro na ay hindi na maaari. Nang sinabihan naman siya ng ating bida na hindi pa naman iyon ang pinakamalakas na teknik. Sa isip nito ay napapasabi siya na hindi niya nais pa na magtago ng kahit na ano sa kanyang lolo na siyang nagsakripisyo ng labis na malaki sa kanilang demonic cult, nang napatanong naman si Qian Inji sa sinabi ng ating bida patungkol sa hindi pa iyon ang pinakamalakas. Kaya naman ay sinabi ni Qian Yuwon na sa kailaliman ng bangin ng Abandoned Sword Valley, ay may mga natagpuan siya dong hindi pa kumpletong mga bakas ng sword technique na naiwan ng kanilang founding Heavenly Demon. Sa nangyari ay nagtataka naman dito si Qian Inji, kaya naman ay sinabihan na lamang siya ng ating bida na mas mainam kung makikita na lamang niya ito. Kaya naman ay agad siyang kumilos, at mula sa itaas, ay nagumpisa na siyang gawin ang teknik. Habang ginagawa iyon ng ating bida, ay gulat na napapasabi sa kanyang sarili si Qian Inji na ang sword path na iyon ay halos imposible para sa katawan ng isang tao, at sa papaanong naging posible ang ganong klase ng teknik, dahil sa mukhang ito ay ang pinaghalong Heavenly Demon Sword Art at ng Supreme Saber Divine Martial Arts, nang bigla naman na kumilos ulit ang ating bida, at nagawang pasabugan ang malaking tipak ng bato sa kanilang harapan. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito si Qian Inji, at napapasabi na ito pala ang hindi pa kumpletong teknik na ginawa ng kanilang founding Heavenly Demon. Nang nagsalita naman ang ating bida na sa totoo lamang ay iyon ang teknik na sinukuan na subukang makumplito, ang teknik na walang iba bukod sa Demon God na si Qian Yuwon ang nagawang may master, kaya naman ay sinabi ng ating bida na nakapagdesisyon na siya, at tatawagan niya ang teknik na iyon ng Demon God Sword Art.
Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.